you. Nag 5K ka? 16K! Sabi tayo! Yay! Hi, Kat! Ah, yes! Good job! Thank you. Grabe ng 16K ka! Yes! First run ko to Kat. First round ng 16K? Yes! Anong trip mo? Gusto ko yung try. Pinupush ka ng nanay mo na mag-showbiz? Nung time pong na yan, Mama Wiz, parang hindi po siya talaga ganun ka-pushy. Parang more on sana makita kita. Kasi nga, favorite niya yung Marimar nun yung telenovela po. Pero ayaw mo. Ayoko po. Kasi hindi po yun ang gusto kong pasukin. Gusto mong maging piloto. Mahihayin po kasi ako. Talaga. Walang lakas ng loob. Yung pagsali ko po ng pageant, nung unang-una, kinailangan ko lang sumali kasi kailangan namin ng pera nun. Kasi Oo. sayang eh. Oo. 30,000 din yun, title ka. Oo. That was 2009? 9 po. Wala nang yaya, laban na to. Kahit ano mangyari, naka-swimwear ka sa stage, tapos tinitingnan ka ng orangutan, game na yan. Oo. Tapos, hindi ka naman Hindi nagsisi. naman po, nanalo. Tapos Oo. yun po, after nun, biglang nagka-opportunity po for Laguna naman. Oo. Santa Rosa po kasi Oo. ulit. Sige na, dito na rin eh. Nanalo po ulit. And then, Tapos, ano ginawa mo dun sa 30,000? Bilang una mong panalo sa isang contest. bank account po agad. Tapos syempre, yung mga handler, yung mga makeup artist, syempre yung commission, Oo. bigay yung commission. First time ko po makahawak ng 30,000 sa buhay ko nung nanalo ako. Oo. Sabi ko, ganito pala yung feeling. Ang kapal pala ang dami palang 1,000. Ganito pala yung pakiramdam ko. Hindi ko po agad siya ginastos. Binangko ko po agad lahat. Tapos not until kailangan ko lang siya, doon lang po ako huhugot. Coming from po sa mga experiences ko nung bata ako na para hindi lang maulit yung mga ganong klaseng pagkakataon, maganda siyang i-incorporate. Lola ko rin po nagturo sa akin ng ganyan pagdating sa pera. Buti nung mga pagsali mo sa mga search sa ABS, katulad sa PBB, Yes po. sa GMA, tapos hindi siya nagtagumpay, hindi ka nawalan ng loob, hindi ka nawalan ng pag-asa. Nawalan po. Oh? Umayaw ako. Umayaw ka na? Umayaw po. Kasi bago po yung auditions na yun sa ABS and GMA, more on nag-audition din po ako for commercials and print ads, ganyan, yung mga go-see. Masali din po ako sa ganyan nun eh. Instant sweldo rin po yan. Okay. Saka medyo okay naman po sila magbayad. Pero mas marami rin po yung rejections doon kaysa sa tanggap. Kasi syempre Manila na po yun eh, probinsyano lang po ako eh. Iba yung confidence ng mga taga Maynila. Then nakakasundot-sundot po ng mga ilan-ilan projects. Then dumating po din sa time na nagkaroon ng opportunity mag-audition sa Pinoy Big Brother, tsaka po sa Starstruck. Sa PBB po, hindi po ako nakuha. Sa Starstruck po hanggang top 30 lang. Sabi ko po kasi sa sarili ko nun, parang ayoko na kasi parang wala nang point yung efforts, yung gastos. Kasi gagaling po ako lagi sa Laguna. Minsan naarkila po kami ng sasakyan, sariling sasakyan, yung parang 2.5 po yata yun isang araw. Di na worth it. Parang nagsasayang ako ng oras, panahon at pagod dito sa gusto kong gawin. Then after Starstruck po, doon ako nag-decide na nung hindi po ako nakuha, mag-aaral na lang ako. Mas may future ako sa pag-aaral. Kasi lumaki po ako sa gano'n na ang ini-inculcate po sa amin ng family members namin, especially yung older ones, na magtapos kayo kasi yan ang bubuhay sa inyo pag duman. With that in mind, sabi ko, tapusin ko na. Mas may future ako dito. Kaysa tong showbiz na parang pinag-aasayan ko ng panahon na kawawa lang yung mga taong sumasama sa akin. Then parang pinapahirapan ko lang din yung sarili ko kasi baka hindi nga talaga to para sa akin. Balik po akong school. So nasa school po ako noon, tapos ang next class ko po is PE. May tumawag po ng audition for Alacdana. Ito po yung kay Luis de los Reyes, Paolo Avellino, at si Richie Paul Gutierrez. Tapos ako po yung isang papa-audition para dun sa role third leading man. Nung tumawag po yung audition na yun, same day po yun, kailangan kong pumunta ng 5 p.m. na mga alas 12 po ng hapon ko natanggap yung tawag. Kaya lang po, isang absent ko na lang dun sa PE class ko, babaksak na ako. So kapag bumaksak po ako, babayaran ko na naman po siya ulit next sem. Yung mga kinita ko sa commercials po yan sa mga pageants, yun po yung pinang-aaral ko sa sarili ko. Parang hindi worth it. Pero sabi ko, madasalin na rin po talaga ako ng time na yun. Sabi ko, Lord, go ako, ibabaksak ko yung PE o mas okay sa akin yung studies na mas may future ako. Sigurado, itong audition na naman to eh. Pagod na ako eh. Baka hindi lang din po ako matanggap. For some reason, iniwan ko po yung school at nag-audition po ako. Kasama ko yung bunso ko pong kapatid. Dalawa lang kami. Na-late pa po kami nun kasi bus tapos nag-MRT po kami papuntang GMA. After po nun, 3 days na wala pang callback. Sabi ko, sayang sana pinasukan ko na lang yung PE ko para hindi ko na siya kunin. Additional bayad na lang. Parang 4th or 5th day po nun, tinawagan na po ako ng GMA. Pasok na daw po. And then, cut to, eto na po, magkausap na tayo ngayon. Yun na po yung nangyari. I was really so touched when si Alden po ay talagang, ikunikwento sa lahat, kunikwento sa amin kung paano hindi niya malilimutan, kung paano mo siya ipinaglaban
dito Yes. sa GMA7. Oo. Sabi niya, when nobody believed in me. May picture pa ako noon yung panel screening Yeah. sa conference room lang. Tapos votation yon. Tapos paglabas, hindi siya kasama. Sabi ko, bakit? Mataas siya yung number 1 ko. Sabi kasi parang hindi, parang walang ano. Sabi ko, hindi, nakikita ko sa kanya. Parang John Lloyd yan Yan yung sinabi ko noong time na Talaga? yon. So, parang nakita ko agad yung depth niya as an actor. Right. Ang ganda ng voice quality, malalim. So, buti naman na parang I was proven correct, di ba? Right. Talagang Oo. karapat-dapat si Alden sa showbiz. At naisabihin namin sa iyo, Annette, maraming salamat. O, di ba nagkaroon ng salamat. Alden Richards Correct. sa Oo. Philippine showbiz? Right. Si Miss Annette po, lumaban po sa akin dito sa GMA when I first auditioned here. Siya po yung unang nakakita na bigyan natin ng chance si Richard. Pinaglaban ka niya. Pinaglaban po ako. Bigyan natin ng chance si Richard Fulkerson. So, when all of the bosses po and the panel parang did agree to get me, bigyan natin siyang chance. Salin natin siya sa Starstruck. And then, yung sa Alakdana rin po, eventually, after Starstruck, parang si Miss Annette po is the one who pushed it. And cut to today po, katabi ko na po siya and I'm hosting a show that she's a judge of. Hello Captain fans, yung mga babaeng Hello Captain fans, mga babae sa buhay ni Sir Alden, mga kasembreros na naging source ng kanyang katatagan at naging dahilan na ginawa ng Panginoon or ginamit ng Panginoon para maging successful ngayon ang isang Alden Richards, mga kasembreros. Maliban kay Ma'am Catherine, of course, unang-una sa lahat ang kanyang nanay, ito po ay nirepost ng mga Alden admins, mga kasembreros, dahil nga, di ba, yung kanyang magiging fan meet sa December ay parang journey, 15 years sa showbiz, mga kasembreros ni Sir Alden. So kumbaga pa, ito yung naging journey, ito yung naging path, naging track, parang naging takbo ng karera ni Sir Alden from beginning hanggang sa kasalukuyan, mga kasembreros. So nirecall din nila, of course, yung sa kay Ma'am Annette Gozon, na isa sa mga babae na isa sa mga ginamit ng Panginoon talaga si Ma'am Annette Gozon, yung nanay niya, of course, na although malungkot kasi nga hindi na witness ni Mami Rio yung success ngayon ni Sir Alden, ay naging daan ang nanay niya, of course, na kasi siya yung nagpo-push yung nanay niya talaga ay gustong-gusto siya na maging artista, mga kasembreros, although at first ay hesitant si Sir Alden, mga kasembreros, pero yun, talagang alam natin ang kwento na sila po ay, or si Sir Alden po ay naging successful na obvious naman ngayon, mga kasembreros. And then yung si Ma'am Annette Gozon naman ay siya yung nag-push, nag-disagree ng lahat, parang tinanggal ni Sir Alden at that time sa screening. Tapos si Ma'am Annette Gozon ang nakipaglaban para siya po ay maipasok ulit, mga kasembreros, because she saw a great potential kay Sir Alden. And hindi nagkamali, si Ma'am Annette Gozon. Parang si Sir Johnny Manahan din ang mata ni Ma'am Annette Gozon, kapag nakikita siya ng potential ay naging successful, mga kasembreros. So salamat sa mga babaeng naging parte, unang-una sa lahat ang nanay ni Sir Alden, mga kasembreros. And then si Ma'am Annette Gozon, and then si Ma'am Catherine, of course, kasi na-imagine ko rin, kung hindi, real talk ito, kung hindi nagkaroon ng Hello, Love, Goodbye and Hello, Love Again, hindi naging, successful naman si Sir Alden, pero yung collaboration kasi, mas nagkaroon ng impact, mas nagkaroon ng hatak sa masa talaga, and dito napatunayan ng dalawa na yung kanilang influence, yung kanilang charisma, ay matchless, and yung yung meet, greet, and buy na ibalita nung nakaraang gabi, kagabi actually na ibalita na ito na yung pinakamataas na or highest grossing Filipino film ngayong 2025. So wag po tayo malito doon kasi napakinggan ko sa TV Patrol. Ang term ng the highest grossing Filipino film sa 2025 lang po, hindi of all time. Kasi ang Hello Love Again, kasi baka mag-rebat ang iba doon na sabihin nila na hindi, Hello Love Again ang the highest grossing Filipino film of all time. Of all time po siya. Pero ngayong 2025 ay meet, greet, and buy
yung kina Piolo Pascual, kina Miss Diamond Star, Marcel Soriano, and Belle, and so on. So, ngayong 2025 lang siya, and kasi siya, parang naka 175 million na gross income, mga kasembreros, yung meet, greet, and buy. So kung gusto niyo po ay panoorin nyo yung mga kasembreros, no? Support sa ating mga local na mga filmmakers and actors, mga kasembreros. So yun. Pero yung iba baka magsabi na, Hello Love Again, paano Hello Love Again? Ngayong 2025 lang siya, no? Hindi siya of all time, kasi ang Hello Love Again ay the highest grossing Filipino film of all time, mga kasembreros. So baka ma-misinterpret, no, ng iba. So nilinaw lang po natin. And then ito, so ang cute ng ginawa ng isang fan dito, no, pinagtabi niya yung nasa airport sina Sir Alden, mga kasembreros. Tunay po ito na picture, mga kasembreros, ng Kathden nung nasa airport sila. Yung isa dito parang papunta sila ng Canada, tapos yung isa dito ay parang papunta sila ng Los Angeles, California. Parang Los Angeles, mga kasembreros, sa LA. So yun, totoo ito. Yung magkasama sila, totoo rin po yan, mga. So throwback pictures lamang po ito, mga kasembreros. So kasi may record ako nito eh. So nakakatawa kasi walang maipakita ang resibo, no, ang Mayor and Catherine na tandem. Talagang si Mayor Alden pa rin ang lumalabas ng mga resibo. mga kasembreros. Kung meron mang lalabas na picture ni Ma'am Catherine at ni Sir Alden, ay ni Ma'am Catherine at ni Mayor Mark Alcala, yun po ay edited lamang po ng AI, mga kasembreros, which is mahalata naman natin, no, gamit ang ating mga mapanuring mga mata at malalaking mata. The joke lang po, pinapatawa ko lang po kayo, mga kasembreros, ha. And mga katinats. And then ito, next item natin, ang cute dito, mga kasembreros, yung Ma'am Catherine, no, sa may dun sa may Rexona nga nila. Kasi si Ana, ito parang siya, parang close na kakilala niya, mga kasembreros. Nagulat siya ng 16K. Sabi niya 16K yung kanya tapos gulat na gulat si attorney. gulat na gulat si attorney kasi nga, what? Sabi niya. Tapos napa-OMG siya, mga kasembreros eh. Tapos anong trip mo? Sabi niya, anong trip mo? Sabi niya, anong trip mo? So parang nagulat siya, no, kasi first time pa nitong ni Ma'am Ana. First run niya, tapos 16K, mga kasembreros. Sabi niya, anong trip mo? Sabi naman ni Ma'am Ana, gusto lang i-try, sabi ng gano'n niya. So grabe, no, posible pala, mga kasembreros, 16K. Napaka-genuine ng reaction ni attorney dito na, what? Kasi akala niya 10K lang din yung tinakbo niya, kagaya ng kay Ma'am Catherine. Tapos not knowing tapos parang alam mo yung parang alam mo yung medyo nalamangan ka pero masaya ka pa rin at saka nagulat ka, mga kasembreros, na sa isang kakilala mo or close friend mo. Tapos naging masaya pa rin si Ma'am Catherine. So parang hindi plastic yung kanyang reaction, no, ni attorney, mga kasembreros. Talagang gulat na gulat siya kasi syempre, no, first run din ni Ma'am Catherine, tapos 10,000 10K run, tapos nung niya yung dito nung akala niya ay pagod na siya at saka very achievement na sa kanya yung 10 kilometer run, yung sa kanya naman ay dito mas malayo pa pala, mga kasembreros. So parang ganun ba, no? Akala mo ay ginawa mo na lahat pero mas may lamang pa pala sa iyo, mga kasembreros. So naman to, parang tropa-tropa ba na dito na grabe ka, parang gano'n. Parang gano'n, mga kasembreros, no? And then ito, so isa pang video to, mga kasembreros, no? Spotted si Ma'am Catherine dun sa may labas ng UP. Ibang angulo ito, mga kasembreros. Tapos na-videohan siya ng parang pinost kagabi, no? Ng isang fan na kumuha ng video, mga kasembreros, na kung saan nga ay daming security ni Ma'am Catherine, no? Para mga bouncers ang kanyang mga security, mga kasembreros. So Catherine Bernardo making 10-kilometer look effortless, no? Sa labas siya, mga kasembreros. So of course, no, talagang makamasa at ang karisma ni Catherine ay never fails, mga kasembreros. Sa labas siya ng
ng tawag dito, ng kanyang ng UP mga kasembreros. And then ito, so may pasabog pala ha sa November 28 mga kasembreros si Sir Alden, na kung saan ay magbubukas na ang kanyang Hungry Pita na naman mga kasembreros sa Ayala Malls Clover Leaf mga kasembreros. So sa Ayala Malls, November 28, 2025, grand opening na mga grabe no? So ang kanyang exact na location ay A. Bonifacio Avenue, Quezon City, Manila, along A. Bonifacio in front of Frutas. So kung ano po kayo, kung malapit po kayo sa Ayala Malls mga kasembreros sa Bonifacio Avenue, Quezon City, along sa Bonifacio in front of Frutas, ay pwede po kayong pumunta dun sa November 20. Grabe no? Another ano na naman ito, nag-post kasi ang Hungry Pita nila ng Facebook kagabi mga kasembreros. So, the Hungry Pita is final here at Ayala Malls Clover Leaf mga kasembreros. So pasabog pala ito sa November 28 no? Hindi ko na bigyan ng emphasis mga kasembreros. So congrats kay Phenomenal Box Office Cinema King sa kanyang kaliwat kanan ng dito na business mga kasembreros. So talagang ibang level si Pops Alden mga kasembreros. And then ito, so natutuwa ako dito sa post ni Queen Flor no. Paborito talaga ni Alden Richards yung pulang bulaklak no. So tapos compilation ng mga flowers mga kasembreros na binigay kay Ma'am Catherine. So yung sa AOS or All Out Sundays, alam ko yung management mismo ang nagbigay dito ng All Out Sundays nung guesting nga nila mga kasembreros sa All Out Sundays mga kasembreros. Pero yon talaga paborito ni Sir Alden ang Red Roses no, para kay Princess. Kasi nga ay prinsesa niya si Phenomenal Box Office Cinema Queen. Magalit na naman yung mga bashers sa atin. So hayaan natin sila no, magpalain po kayo ni Lord. So mahaba pala yun ha, yung message ng The Hungry Pita. Sorry po. Further instructions nila dito ay The Hungry Pita is final here at Ayala Malls Clover Leaf. Enjoy our grand opening treat. Buy 2. So kung bibili kayo ng dalawa na large shawarma, merong isang libre. Only for the first 100 customers ha. Plus don't miss our play and win. Lots of fun prizes are waiting for you. Buddy, see you on November 28, 2025 at the Hungry Pita Ayala Malls Clover Leaf for a grand opening you don't want to miss. So yun, sa November 28. So yun pala yung kailang promo. Pag may kang dalawang Hungry Pita na malaki o shawarma, ay meron kang isang libre mga kasembreros. And then ito, next item natin. So, ito, yung issue na naman kay Dominic Roque mga kasembreros no. Catherine Bernal, pero tunayang walang masamang mali siya sa pagkipagkaibigan sa ibang kasarian. So ang hindi ko alam kung ano yung post na ito ng Showbiz List Daily mga kasembreros. Ibang kasarian. Hindi ko alam kung ano yung gustong tukuyin dito no. Tapos naka-hashtag Catherine Bernardo, Dominic Roque, FB Lifestyle, Kath, then Kathniel. So medyo malabo rin no yung caption mga kasembreros. Ano ba yung tinutukoy dito na ano? So sorry po, call out ko ito. Kung si Dominic Roque, lalaki, ibang kasarian. So ano ba bang si Dominic Roque po ay wala rin talagang mali siya kasi may Sue Ramirez na po si Sir Dominic Roque mga kasembreros no. So hayaan na natin sila. Pero ito ay nung sa Tatler nga mga kasembreros no, na kung saan ay kabilang din si Sir Dominic Roque na inimbitahan doon mga kasembreros sa event na ito. So sila po ay magkaibigan at saka mag-utol no. Sa tropa pa ay para mag-utol sila at saka para magkapatid mga kasembreros. Walang mali siya. Hindi ko lang din alam at naintindihan kung bakit pinatunayang walang mali siya sa ibang kasarian. Sorry po na ano po ako sa caption no. Medyo na parang hindi ko na pagko-connect ang dots. Medyo loading po ako mga kasembreros. Pero yon, sorry na call out ko. And then ito, next item natin mga kasembreros. Si Ma'am Catherine no, sa mutsaring mga articles ang lumalabas
at saka pinifeature siya mga kasembreros. So, pero ito ay pinifilter ko na lang mga kasembreros, no? Kasi nga sa sobrang dami. And then ito, so last item natin ito mga kasembreros, no? Ang cute ng ginawa ng isang fan dito. Ginawa niyang parang Barbie, no? Si Ma'am Catherine, ng kulay pink. Tapos nasa likod niya mga kulay pink din po na mga flowers or mga roses, mga kasembreros. Pero solo, si Ma'am Catherine dito, no? Walang kasama mga kasembreros, hindi niya kasama si Sir Alden. Pero napakaganda ni attorney, no? Sa kanyang damit nito. Pero ito po, edited lamang mga kasembreros, just to be clear sa atin pong sinasabi dito mga kasembreros. Kasi gagawin ko na lang tong gagawin ko na lang po itong last item. Yung si Sir Alden, no, ay parang throwback picture ito mga kasembreros. Naka-red siya, tapos nakaupo mga kasembreros, parang nagpalabas ng kanyang dimple si Pambansang Bay mga kasembreros. So yung kanyang damit ay red, tapos black naman yung nasa sleeve mga kasembreros. So t-shirt lang siya. So sobrang igop, no, ni Phenomenal Box Office Cinema King mga kasembreros sa kanyang ahan dito mga kasembreros. So yun po. Alright, so yan na siya sa ating Captain items, no. Sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. Today is November 25, 2025. Tuesday na po mga kasembreros, ha. Sana po ay pakinggan po natin ang napakagandang salita po ng Panginoon. At para po sa ating Word of God ay medyo hugot ito, pero hindi ito hugot mga kasembreros, ha. Ang title natin ay Kinalimutan Mo Kasi. Bakit kaya ganito? Isaiah 17 verses 10 to 11. Because you have forgotten the God of your salvation, ito pala yun, and have not been mindful of the rock, your stronghold, therefore you will plant pleasant plants and set out foreign seedlings. In the day you will make your plant grow, and in the morning you will make your seed to flourish, but the harvest will be a heap of ruins in the day of grief and desperate sorrow. Ito mga kasembreros ay nagpapahiwatig ng consequences ng mga taong nakalimot sa Panginoon. Okay? Maaari makalimutan natin mga past, yung ating mga jowa, pero ang Panginoon mga kasembreros ay dapat hindi natin kakalimutan at dapat huwag nating kalimutan. Parang kumbaga pa, iwan ka man ng lahat, huwag ka lang iwan ni Lord. Kasi pag iniwan ka ni Lord, nako pa, worst ang mangyayari sa atin mga kasembreros. Atakihin tayo sa ating personal life, sa ating mental aspect, sa ating worries, sa ating finances, atakihin ang ating relationships, ang lahat ng aspect, yung ating medical aspect, yung ating physical aspect, yung ating social aspect, yung ating spiritual aspect, unang-una sa lahat. Kasi kapag dry ang ating spiritual aspect, kasi nga wala na ang Panginoon, wala ka ng time sa pagbibiblia, wala ka ng time sa panalangin, wala ka ng time sa paggawa sa kanyang kalooban, ang tendency ay magiging parang isa kang disyerto, no, na walang mabubuhay mga kasembreros kahit isa. Kasi nga tuyong-tuyo, no, tigang na tigang mga kasembreros. So ganito, no, kasi kinalimutan. Si Prophet Isaiah ay nag-warning sa mga Israelita, maging sa atin sa present generation ngayon, na kung saan ay kapag kinalimutan natin ang Diyos, kahit na magtrabaho tayo, kahit magtanim daw tayo, sabi dito, kahit magtanim tayo ng magagandang seedlings, mga mabubuting kumaga pa crop mga kasembreros, pero aani tayo ng dilubyo, ng disaster, ng problema at ng failures mga kasembreros. Kumaga pa, kahit nag-training ka, kahit nagtanim ka, kahit nalagyan ng pataba, darating ang mga baha, darating ang mga peste para kainin ng ating mga crops mga kasembreros. And ganun din sa ating buhay. Kahit magtrabaho tayo, parang lubog pa rin tayo sa utang. So parang ganun ba, hindi lang naiisip ng mga tao na sumpa na pala ng Panginoon yung sobrang hirap na hirap ka sa buhay. Yung parang todo kayod ka naman araw-araw, pero ang tendency you still end up with debts, no, or utang mga kasembreros. Parang kaliwat kanan naman yung aking trabaho, masipag naman ako pero hindi ako nakakaipon, no, hindi ako nakakapagpundar, hindi ako nagkakaroon ng investments for example, or parang
nga, puro utang ka pa rin no, sa tindahan. Mahaba na yung listahan mo sa tindahan, mga kasembreros, ng mga kautangan. Kasi nga, hindi mo iniisip na spiritual dryness. Kumaga pa, spiritual separation na pala iyon. Kasi nga, wala ka ng panahon sa Panginoon. Ito yung reminder sa atin, mga kasembreros, hindi man literal na nagtatanim lang tayo. Kasi kapag nagtatanim tayo, tapos anihan na. Ito talaga yung challenge dito, mga kasembreros, sa amin na kapag nagtatanim, kapag farmers ka, tapos anihan na, kunwari 1 linggo na lang, 2 linggo, tapos saka babaha. Naku po, talagang yun po yung gusto mong kagatin ng siko mo, gusto mong mag-tumbling ng 100 times kasi nga failure. Imbis na pera na ay naging bato pa, mga kasembreros, no? Kung kaya ang ginawa nga namin ay sinanla na lang namin yung aming sakahan kasi failure parati, no? Talagang hindi nakakabawi sa gastos sa pagpapatanim ng palay, no, and so on, mga kasembreros. So kung kaya kami ngayon ay tanim-tanim na ng gulay sa paligid ng bahay para nakakatipid, mga kasembreros, sa pang-ulam. So yun talagang hindi lang dito sa amin, mas malala pa yung iba, mga kasembreros, kung utang pa lahat, no, ng utang pa lahat ng finances, mga kasembreros, din sa pagpapatanim ng palay, tapos pagka anihan na 2 weeks, 3 weeks na lang anihan na, ay binaha pa. So, grabe, no? Grabe talaga yun, mga kasembreros. The book of Isaiah is one of the most significant prophetic works in the Bible, written by prophet Isaiah during the 8th century before Christ, or before Common Era. Isaiah provides a prophecy concerning the fate of Damascus and the northern kingdom of Israel in this particular chapter. So, kasama dito ang Damascus. So, ang Damascus po ay capital city ng Syria, mga kasembreros, na bahagi ng malapit yan sa Israel and Egypt, mga kasembreros. So ang verse na ito nire-remind sa atin na kapag nakalimutan natin ang Diyos, ay meron tayong instead of worldly pleasures, no? Sabi dito ni John Piper, this verse reminds us that when we forget God, we tend to chase after worldly pleasures instead of recognizing the infinite joy found in His presence. So, kapag nakakalimutan natin ang Panginoon, yun, nawiwili tayo, nalilibang tayo sa mga entertainments ng mundo, kasi nga wala tayong panahon sa Kanya. So, ang tendency ay nagkawa pa yung ating pinaglalaanan na lang ng oras at panahon araw-araw ay yung saya ng mundo, yung social media, yung pagbabarkada, gala dito, gala doon. So kung ayaw mo na ng Biblia, ayaw mo na ng panalangin, ayaw mo na ng kalooban ng Panginoon, ayaw mo na magsimba, ayaw mo na ng youth ministry, ayaw mo na ng campus ministry, ayaw mo na ng paghahayo, ayaw mo na ng mission. So ganun, ayaw mo na mag-share ng salita ng Panginoon in general. So kasi nga nakalimutan mo na ang Panginoon, and although hindi naman sila nakalimutan, pero mas gusto mo na lang na magpakasaya, mga kasama sa mundong ito, doing your own will and choices. Understanding the context of Isaiah 17:10 to 11 is a vital grasp its significance fully. This chapter discusses the impending judgment upon Damascus. The Israelites were rebuked for relying on their strength and alliances rather than trusting in God. So yung magtiwala ka sa sarili mo kasi nga wala ka ng panahon sa so parang kumaga pa, you can do your own. Yun ang gusto mong sabihin, na kaya kong sarili ko, no? I don't need God, I don't need someone na magpapasaya sa akin and gawin kung gusto ko. So parang ganun ang gusto mong sabihin. And that's very dangerous, no? Mga kasembreros, kasi nga ang tao kapag nagsimula ng magtiwala sa kanyang sarili at nagyabang, ay ibabagsak siya ng Panginoon kasi ang pride talaga brings destruction. This verse reflects a crucial shift that took place when the people of Israel turned away from faith and relied on their understanding. So yun siya, mga kasembreros, no, kung kaya napakahirap at masaklap ang sasapitin ng mga taong nagtitiwala sa kanilang sarili. The term rock of my strength ay symbolizes God. Kung pa ito yung nasa verse natin, no? Yung rock, yung bato ba ng ating kalakasan. So ang mga bato ay sobrang tibay, no? At sobrang tigas, solid, mga kasembreros. So which symbolizes, one of the symbolisms, mga kasembreros, ng Panginoon na siya ang ating bato, si Jesus Christ. So symbolizes God as a solid foundation, providing strength and stability. In contrast, planting pleasant plants without His guidance illustrates misplaced priorities. So ito, napakaganda nito, mga kasembreros, pleasant plants.
Okay, may mga plano tayo na mga maganda, no, mga choice natin at saka yung iniisip natin, yung point of view natin, parang gusto kong gawin to, parang gusto kong gawin yan. But without the guidance of God at saka yung priorities natin na misplace. Kung kaya wala ka ng panahon, kung hindi siya balanced life, no, ang buhay na walang Diyos sa kanilang buhay araw-araw ay hindi balanced life, no. Kumbaga pa imbalanced siya mga kasambreros. So kumbaga pa sa pagkain, improper nutrition. So kung kaya ang tendency, yung priorities na dapat hindi natin priorities ay ginagawa nating priorities. So we end up tired, we end up exhausted, and at the same time wala tayong accomplishments. So wala tayong napoproduce, unproductive tayo mga kasembreros. So kumbaga pa parang yung isang gawain na pwede mo namang gawin siya ng magaan ay ginagawa mo ng sobrang bigat, nahihirapan ka, you are really burdened. Pero pwede mo namang gawin pa lang ng mas magaan and mas productive ka. So ang ginagawa mo ngayon dahil hindi mo alam ang priorities mo kasi nga lumayo ka at kinalimutan mo ang Panginoon, ay nami-misplace, no? Hindi na sa tama ang iyong priorities. Imbes na ang priority number 1 ay ginawa mong priority number 5. At ang priority number 5 ay ginawa mong priority number 1. So nagkabaliktad siya mga kasamaros. Kunwari parang ano rin pamilya o barkada. So asawa o barkada. So parang ganun ba? So asawa o kapitbahay. So parang ano yung prioritize mo? Pag-aaral ba o pagjojowa? So ganun ba no, mga kasambreros? Ano bang una kong gagawin sa buhay, no? Ano bang gagawin ko sa una ngayon, no? Magluto ba ako o maglalaba? So parang ganun, you're setting priorities. Ano ba yung number 1, number 2, number 3? So ano ba yung mahalaga? May pagkain ba dapat sa mesa or labahin? So although importante ito ha, importante sila, pero you have to set your priorities. Unahin ko bang gawain ng Panginoon o ang gusto kong gawin kahit hindi naman nakakalugod sa harapan ng Panginoon? Unahin ko ba ang pagbabasketball, pagagala sa Biblia ko ngayon kasi nakaset ako dapat na mag-Bible time ngayong alas 7 ng gabi or alas 8 ng gabi, o unahin ko na yung gala ni at saka magchichismisan. So parang ganun ba? So sa school ganun din, no? Unahin ba ang project ko or gagala muna kami? Unahin ba assignment ko or yung thesis namin or yung research namin, practical research or yung gala namin at saka mag-milk tea kami sa labas. So parang ganun lang din yan sa buhay in general mga kasembreros. Kung kaya it's really important na wag nating kalimutan ng Diyos. Kalimutan nating lahat. Kasi at the end of the day, God is our ultimate judge. And He will be our blessor. Siya yung tagapagpala natin. Siya yung bibigyan ng blessings. At the same time, He will also judge us, no? Or punish us, mga kasembreros. So kapag tayo sumunod, may pagpapala. Pag hindi tayo sumunod, may parusa. So ganun as simple as that, mga kasembreros, no? Wag na nating gawing complex or sophisticated. Alright, so kaya wag nating kalimutan ang Diyos, no? Kasi kinalimutan mo kasi mga kasembreros. Sinabi sa ating Word of God, ha? No? Kapag pagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, oras, no? At saka priority ang ating Panginoon, mga kasembreros sa ating buhay. In the mighty name of Jesus we pray. Amen and amen. See you sa next time, mga kasembreros. Paalam po.